Isang milyonaryo Venji nahulog sa pagkadismaya nang marinig Venji apelyido ng waitress F cafeteria. Iyan siya Ryan N.A. Kung naaliw ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy-tuloy tayo. Si Roberto Reyes, isang negosyante na may edad na 55 taon, ay naglalakad sa makukulay at makasaysayang mga kalsada ng vegan na napapaligiran ng mga bahay na bato na may matingkad na kulay. Ang araw sa umaga ay nagbibigay liwanag sa lungsod ng mainit nitong sinag, habang si Roberto ay papunta sa kanyang paboritong kapehan, ang Tea Cafe ni Mang Manuel. Ito ay isang araw na tulad ng iba, o iyon ang akala niya. Pagpasok niya sa kapehan, ang pamilyar na amoy ng bagong hain na kape ay bumalot sa kanya. Si Mang Manuel, ang may-ari, ay bumati sa kanya ng isang mabait na ngiti. "Magandang umaga, Ginoong Roberto. Ang nakasanayan mo ba?" Tumango si Roberto at umupo sa kanyang nakagawiang lamesa, malapit sa bintana na nakaharap sa kalsada. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang magbasa ng ilang email tungkol sa pagpapalawak ng kanyang hotel chain sa Palawan. Lubog na lubog siya sa kanyang mga iniisip kaya halos hindi niya napansin nang may isang batang babaeng waitress na lumapit sa kanyang mesa. "Ito po ang kape ninyo, sir," sabi ng dalaga sa mahinang boses. Tumingala si Roberto, handang magpasalamat ng may pagwawalang bahala, ngunit may nakaagaw ng kanyang pansin sa boses ng dalaga. Ito'y isang boses na hindi pa niya naririnig dati sa kapehan. "Mag-ingat po, mainit pa eh." Patuloy ng dalaga habang inilalagay ang tasa sa mesa. At pagkatapos, na parang pinakanatural na bagay sa mundo, idinagdag niya, "Laging sinasabi ni Maricel na ang kape ay nakakasunog ng 2 beses, minsan sa dila at minsan sa puso." Parang tumigil ang mundo ni Roberto sa sandaling iyon. Ang pangalang Maricel, ang kanyang yumaong asawa, ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga tulad ng isang malayong alingaw-ngaw. Ang pangungusap na iyon ito'y isang bagay na madalas sabihin ni Maricel. Paano malalaman ng batang waitress na ito yon? Sa nanginginig na mga kamay, ibinaba ni Roberto ang kanyang telepono sa mesa at tinitigan ang dalaga. Siya ay mga 20 taong gulang, may maitim na buhok at mga mata na kulay pulot pukyutan na masakit na nagpapaalala sa kanya kay Maricel. "Pasensya na," sabi ni Roberto, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. "Ano-ano nga ulit ang pangalan mo?" Ngumiti ang dalaga ng maamo. "Maya po ang pangalan ko, Ginoong Reyes. Maya Santos. Unang araw ko po dito." Naramdaman ni Roberto na tumalon ang kanyang puso. Santos. Ang apelyido ni Maricel noong dalaga pa siya. Hindi maaaring nagkataon lang ito, hindi ba? "Maya," inulit ni Roberto, parang sinasalat ang bawat pantig. "Nakilala mo ba si Maricel? Ang babaeng binanggit mo eh." Ang ngiti ni Maya ay bahagyang nawala. "Ay, hindi po personally. Isa lang po itong kasabihan na madalas kong marinig sa ampunan kung saan ako lumaki. Isa sa mga babaeng dumadalaw sa amin noon ang laging nagsasabi nito." Naramdaman ni Roberto na parang umiikot ang mundo sa paligid niya. Ampunan? Si Maricel na bumibisita sa ampunan. Paano nangyari na hindi niya ito nalaman? "Salamat, Maya," nagawang sabihin ni Roberto, ang kanyang isipan ay kumikilos ng napakabilis. "Pinahahalagahan ko ang serbisyo." Habang si Maya ay papalayo na para pagsilbihan ang ibang mga lamesa, nanatiling hindi gumagalaw si Roberto, ang kanyang kape ay nakalimutan sa harap niya. Ang mga tanong ay nagtitipon sa kanyang isipan tulad ng isang bumubuo na bagyo. Sino ba talaga itong si Maya? Ano ang koneksyon niya kay Maricel? At higit sa lahat, bakit hindi kailanman nabanggit ni Maricel ang tungkol sa kanyang mga pagbisita sa isang ampunan? Tumingin si Roberto sa bintana, pinapanood ang kasikatan ng kalsada, ngunit hindi niya talaga nakikita. Bigla, ang makulay na mundo ng vegan ay parang nawawala, at sa halip, ang mga alaala kay Maricel ay bumalot sa kanyang isipan. Ang kanyang tawa, ang kanyang boses, ang paraan kung paano niya kinakalukot ang kanyang ilong kapag malalim ang iniisip at ngayon, ang bagong piraso ng puzzle na ito na hindi umaakma sa larawan na mayroon siya tungkol sa kanilang buhay na magkasama. Uminom siya ng kape, halos hindi namamalayan na ito ay masyadong mainit. Ang mapait na lasa sa kanyang dila ay parang katulad ng kalituhan at sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Tama si Maricel, naisip niya ng may pait. Ang kape ay talagang nakakasunog ng 2 beses. Habang pinapanood niya si Maya na gumagalaw sa pagitan ng mga lamesa, gumawa si Roberto ng isang desisyon.
Hindi niya maaaring hayaan ito. Kailangan niyang malaman pa. Kailangan niyang maintindihan kung anong mga sikreto ang itinago ni Maricel at kung bakit. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung sino talaga si Maya Santos at kung anong papel ang ginagampanan niya sa kwentong ito na ngayon lang nagsisimulang maunawaan. Determinado, kumuha si Roberto ng business card mula sa kanyang wallet at inilagay ito sa tabi ng kanyang tasa ng kape. Kapag bumalik si Maya, hihilingin niya na makipag-ugnayan ito sa kanya. Hindi maaaring matapos ang pag-uusap na ito dito. Ang araw na nagsimula tulad ng anumang iba ay naging simula ng isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. At habang ang araw ng vegan ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay sa kalangitan, si Roberto Reyes ay naghahanda na lumahok sa isang paglalakbay na magdadala sa kanya upang harapin ang kanyang nakaraan, questionin ang kanyang kasalukuyan, at muling tukuyin ang kanyang hinaharap. Ang mga sumunod na araw matapos ang kanyang pagkikita kay Maya ay isang ipu-ipo ng emosyon para kay Roberto. Hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa batang waitress at sa koneksyong tila mayroon siya kay Maricel. Bawat umaga, natagpuan niya ang sarili na naglalakad patungo sa kape ni Mang Manuel na may mabilis na tibok ng puso, umaasang makita si Maya at, kasabay nito, natatakot sa mga paghahayag na maaari niyang dalhin. Isang linggo matapos ang kanilang unang pagkikita, sa wakas ay nagtipon si Roberto ng lakas ng loob upang lapitan si Maya ng direkta. Natagpuan niya itong naglilinis ng isang mesa malapit sa bintana. Ang sinag ng umaga ay nagbibigay liwanag sa kanyang profile sa paraang masakit na nagpapaalala sa kanya kay Maricel. Maya, mahinang tawag niya. Humarap siya, isang mabait na ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga, Ginoong Roberto. Ang nakasanayan niyo ba? Yumiling si Roberto. Sa totoo lang, nagtataka ako kung maaari kang umupo kasama ko sandali. May gusto akong itanong sa'yo. Tila nagulat si Maya, ngunit tumango. Sige po, matatapos ang aking shift sa loob ng 10 minuto. Ayos lang po ba kung magkita tayo pagkatapos? Naghintay si Roberto ng mahinahon, ang kanyang kape ay hindi pa nagagalaw sa harap niya. Nang sa wakas ay umupo si Maya sa harap niya, na pinalitan na ang kanyang uniforme bilang waitress ng pang-araw-araw na kasuotan, naramdaman ni Roberto na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maya, sinimulan niya, alam ko na ito ay maaaring tumunog kakaiba, pero kailangan kong malaman ang tungkol sa babaeng binanggit mo noong isang araw. Si Maricel. Ang mga mata ni Maya ay lumambot. Ah, kilala ninyo po rin siya. Lumunok si Roberto. Siya ang aking asawa. Namatay siya 15 taon na ang nakalipas. Napahinga ng malalim si Maya, dinadala ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Patawad po, Ginoong Roberto. Hindi ko po alam di. Ayos lang, pinatahan siya ni Roberto. Pero nagulat ako nang narinig kitang binanggit ang kanyang pangalan at ang kasabihang madalas niyang sabihin. Pwede mo bang sabihin sa akin kung paano mo siya nakilala? Dahan-dahang tumango si Maya. Tulad ng sinabi ko, lumaki ako sa isang ampunan dito sa Vigan. Si Maricel ay isa sa mga volunteer na regular na bumibisita sa amin. Lagi siyang nagdadala ng mga libro at nagkukwento sa amin. Siya ay parang isang sinag ng araw sa aming mga buhay. Naramdaman ni Roberto na may bumubuo na buhol sa kanyang lalamunan. Paanong posible na nagkaroon si Maricel ng ganitong pararelang buhay nang hindi niya nalalaman? Kailan ang huling beses na nakita mo siya? Tanong niya, natatakot sa sagot. Nagsalubong ang kilay ni Maya, sinusubukang alalahanin. Siguro mga 15 taon na ang nakalipas. Isang araw bigla na lang siyang tumigil sa pagbisita. Sinabi sa amin na lumipat siya, pero ngayon naintindihan ko na ni. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan nila, mabigat at puno ng mga emosyong hindi na ilalabas. Tinitigan ni Roberto ang kanyang tasa ng kape. Ang mga salita ni Maricel ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang kape ay nakakasunog ng 2 beses, minsan sa dila at minsan sa puso. Ngayon naiintindihan niya ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Maya, sabi niya sa wakas, tumitingin upang matagpuan ang mga matang kulay pulot pukyutan ng dalaga. Maaari bang itanong kung ilang taon ka na? 25, sagot niya, isang anino ng pagkalito ay dumaan sa kanyang mukha. Naramdaman ni Roberto na parang tumigil ang mundo. 25 taon. Ibig sabihin, ipinanganak si Maya bago pa man sila ikinasal ni Maricel. Bago pa man ang panahon ng kanilang pansamantalang paghihiwalay.
Ginoong Roberto, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Maya, nag-aalala sa biglaang pagputla ng lalaki sa harap niya. Pinilit ni Roberto na ngumiti, kahit na naramdaman niyang bumabagsak ang kanyang mundo. Ayos lang ako. Marami lang akong hindi alam tungkol kay Maricel. Maraming sikreto. Iniunat ni Maya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, marahang hinawakan ang kay Roberto bilang gesto ng pag-alo. Minsan, ang mga taong mahal natin ay may mga dahilan para magtago ng mga sikreto. Hindi ito laging dahil sa kakulangan ng pagmamahal o tiwala. Tumango si Roberto, nagpapasalamat sa hindi inaasahang karunungan ng dalaga. Ngunit habang tinitignan niya si Maya, hindi niya maiwasang makita ang mga anino ni Maricel sa kanya. Ang paraan kung paano niya itinatagilid ang kanyang ulo, ang kislap sa kanyang mga mata. Posible ba? Maaari bang si Maya ay? Hindi. Umiling si Roberto, sinusubukang ilayo ang pag-isip na yon. Kahibangan iyon. At gayon paman. Maya, sabi niya sa wakas, gusto kong malaman pa ang tungkol sa iyong buhay sa ampunan. Tungkol kay Maricel. Tungkol sa iyo. Sa tingin mo ba ay maaari tayong magkita muli? Siguro maaari mo bang ipakita sa akin ang ampunan kung saan ka lumaki? Tumingin si Maya sa kanya na nagulat, ngunit pagkatapos isang mainit na ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Siyempre, Ginoong Roberto. Ikagagalak kong ibahagi sa inyo ang mga alaala na yon. Habang nagpapaalam sila, naramdaman ni Roberto ang isang paghahalo ng pag-asa at takot. Malapit na siyang sumabak sa isang paglalakbay sa nakaraan ni Maricel, isang nakaraan na hindi niya kilala. At nasa gitna ng lahat ay si Maya, isang dalagang tila konektado sa kanyang namatay na asawa sa isang paraan na hindi pa niya maintindihan. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bahay, ang makulay na mga kalsada ng vegan ay parang nagbibiro sa kanya sa kanilang kasiyahan. Naramdaman ni Roberto na para siyang naglalakad sa isang hamog, ang bigat ng mga sikreto ni Maricel, at ang posibilidad na si Maya ay isang bagay na higit pa sa isang simpleng kakilala ay nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Nang gabing iyon, habang tinitignan niya ang mga lumang larawan ni Maricel, ipinangako ni Roberto sa kanyang sarili na malalaman niya ang buong katotohanan ng misteryong ito. Para kay Maricel, para kay Maya, at para sa kanyang sarili. Ang kape ay nakakasunog ng 2 beses, naisip niya, ngunit marahil, maaari rin itong magpagaling ng 2 puso. Ang araw na napagkasunduan para sa pagbisita sa ampunan ay dumating na may kulay abong langit sa vegan, na para bang ang panahon ay sumasalamin sa emosyonal na kaguluhan na nararamdaman ni Roberto sa kanyang kalooban. Nakita niya si Maya sa harap ng tea-kape ni Mang Manuel, parehong nakadamit ng simple, na para bang sila ay 2 magkaibigan lamang na nagpaplanong maglakad-lakad. Magandang umaga, Ginoong Roberto, bati ni Maya na may mahiyaing ngiti. Sigurado po ba kayo na gusto ninyong gawin ito? Tumango si Roberto na may determinasyon. Kailangan kong malaman, Maya. Kailangan kong maintindihan ang bahagi ng buhay ni Maricel na hindi ko nakilala. Magkasama, naglakad sila sa matatarik na mga kalsada ng vegan, palayo sa turista sentro ng bayan patungo sa mas simple at payak na mga distrito ng lungsod. Habang sumusulong sila, napansin ni Roberto kung paano naging mas tahimik si Maya, ang kanyang mukha ay isang paghahalo ng nostalgia at pag-aalala. Sa wakas, pagkatapos ng halos 1 oras ng paglalakad, nakarating sila sa isang 2 palapag na gusali, pintura ng kulay dilaw na pumuputla na. Isang gastado ng karatula sa pasukan ang nakasulat, Tahanan ni San Jose para sa mga bata. Ito na po, sabi ni Maya sa mahinang boses. Ito ang aking tahanan sa loob ng 18 taon. Naramdaman ni Roberto ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Ang makita ang lugar kung saan lumaki si Maya, kung saan si Maricel ay gumugol ng maraming oras nang hindi niya nalalaman, ay nagdulot sa kanya ng isang paghahalo ng emosyon na halos hindi niya maintindihan. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang matatandang babae na may kulay abong buhok at isang mabait na ngiti. Maya, anak ko, bulalas niya, niyayakap ang dalaga. Anong kasya siyang sorpresa? Hello po, Sister Carmen, sagot ni Maya, ibinalik ang yakap. Nagdala po ako ng isang tao na gustong makilala ang ampunan. Siya po ay ang asawa ni Maricel. Ang mga mata ni Sister Carmen ay lumuwa. Diyos ko, bulong niya, tinitingnan si Roberto na may paghahalo ng gulat at isang bagay na tila pagkakasala. Ginoong Reyes, isang karangalan pong makilala kayo. Madalas na binanggit ni Maricel ang tungkol sa inyo. Nagulat si Roberto. Talaga?
Ako hindi ko kailanman nalaman na pumupunta siya dito. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Sister Carmen at Maya bago sumagot. Si Maricel ay isang pambihirang babae, Ginoong Reyes. Ang kanyang kabutihan ay gumaling sa maraming buhay dito. Gusto kong malaman pa, sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tumango si Sister Carmen. Siyempre. Maya, bakit hindi ka bumati sa mga bata habang nag-uusap kami ni Ginoong Reyes? Tila nag-atubili si Maya ng sandali, ngunit sa wakas ay tumango at umalis, iniwan si Roberto na kasama ang direktor ng ampunan. Ginabayan siya ni Sister Carmen patungo sa isang maliit na opisina sa unang palapag. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ng mga batang nakangiti, at hindi maiwasan ni Roberto na hanapin ang mukha ni Maya sa kanila. Ginoong Reyes, nagsimula si Sister Carmen nang maupo na sila, naintindihan ko na ito ay maaaring mahirap para sa inyo. Hiniling sa amin ni Maricel na panatilihing lihim ang kanyang pakikilahok dito. Naramdaman ni Roberto na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit? Ano ang itinatago niya? Malalim na huminga si Sister Carmen. Hindi ko lugar na ihayag ang mga sikreto ni Maricel, ngunit dahil sa mga pangyayari sa tingin ko ay may isang bagay na dapat mong makita. Tumayo siya at nagtungo sa isang lumang filing cabinet sa sulok ng opisina. Pagkatapos maghanap ng sandali, naglabas siya ng isang naninilaw na folder. Ito, sabi niya, inabot ang folder kay Roberto, ay ang file ni Maya. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Roberto ang folder. Ang unang nakita niya ay isang larawan ni Maya noong sanggol pa. Sa ibaba, sa maayos na sulat kamay, nakasulat, Maya Santos, ipinanganak noong Mayo 15, 1979. Naramdaman ni Roberto na para siyang nahihirapang huminga. Ang petsa ay eksaktong tumutugma sa panahon kung kailan sila ni Maricel ay hiwalay, bago pa ang kanilang kasal. May iba pa, mahinang sabi ni Sister Carmen. Binuklat ni Roberto ang pahina at natagpuan ang isang liham na nakasulat kamay. Kaagad niyang nakilala ang sulat kamay ni Maricel. Sa malakas na pagtibok ng puso, nagsimula siyang magbasa. Mahal na Sister Carmen, ipinagkatiwala ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako sa mundong ito, ang aking anak, si Maya. Ang mga pangyayaring pinipilit akong iwan siya dito ay masakit at komplikado. Ang kanyang biolohikal na ama ay isang mapanganib na lalaki, kasangkot sa madidilim na negosyo. Natatakot ako para sa kaligtasan ni Maya kung malalaman niya ang tungkol sa kanyang pagkakaroon. Pakialagaan siya. Bibisita ako sa kanya kasing dalas ng aking makakaya. Ngunit walang dapat makaalam na ako ang kanyang ina. Ni ang lalaking pakakasalan ko sa madaling panahon, si Roberto. Mahal na mahal ko siya, ngunit natatakot ako na ang katotohanan ay maaari ring maglagay sa kanya sa panganib. Balang araw, kapag ligtas na, sasabihin ko ang lahat kay Maya. Hanggang sa dumating ang araw na yon, pakiusap, panatilihin ang ating sikreto. Nang buong pagmamahal at pasasalamat, Maricel. Binitiwan ni Roberto ang liham, naramdaman na parabang umiikot ang mundo sa paligid niya. Si Maya ay anak ni Maricel. Ang kanyang anak sa pangalawang asawa. At sa loob ng maraming taon, hindi niya ito nalaman. Bakit, nagawang tanungin niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Lumapit si Sister Carmen at naglagay ng nakaalo na kamay sa kanyang balikat. Buhat ni Maricel ang sikretong ito sa loob ng maraming taon, Ginoong Reyes. Sa tuwing pumupunta siya dito, nakikita ko siyang nakikipagbaka sa desisyon na sabihin sa iyo. Ngunit ang takot para sa kaligtasan ni Maya at sa iyo ay laging pumipigil sa kanya. Isinara ni Roberto ang kanyang mga mata, sinusubukang iproseso ang lahat ng impormasyong ito. Naalala niya ang mga gabi kung kailan nagigising si Maricel na umiiyak, ang mga pagkakataong nahuli niya itong nakatitig sa kawalan na may ekspresyon ng malalim na kalungkutan. Lahat ay nagkakahulugan na ngayon. Alam ba ito ni Maya? Tanong niya sa wakas. Yumiling si Sister Carmen. Hindi kailanman nahanap ni Maricel ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. At pagkatapos ng aksidente, tumango si Roberto, nakaunawa. Ang aksidente na kumuha kay Maricel ay rin dinaya si Maya ng pagkakataon na malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa sandaling iyon, narinig ang mga tawa mula sa bakuran. Lumapit si Roberto sa bintana at nakita si Maya na nakikipaglaro sa ilang mga bata, ang kanyang ngiti ay maliwanag at walang pag-aalala. Ang imahe ay pumuspo sa kanyang puso ng sakit at pagmamahal sa parehong oras.
Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, higit para sa kanyang sarili kaysa kay Sister Carmen. Iyan, Ginoong Reyes, ay isang bagay na ikaw lamang ang makakapagpasya, mahinang sagot niya. Pero kung papayagan mo akong magbigay ng payo, ang katotohanan, kahit na masakit, ay maaaring magpalaya. At karapat-dapat malaman ni Maya ang kanyang kwento. Dahan-dahang tumango si Roberto, ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng emosyon at pag-isip. Habang pinapanood niya si Maya sa bakuran, gumawa siya ng isang desisyon. Sasabihin niya ang katotohanan. Ikukwento niya ang tungkol kay Maricel, tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa pagmamahal na inilagak ng kanyang ina sa kanya. Ngunit bago niya magawa iyon, kailangan niyang maintindihan pa. Kailangan niyang malaman kung sino ang biolohikal na ama ni Maya at kung bakit natakot sa kanya si Maricel. At, higit sa lahat, kailangan niyang matagpuan ang lakas para tanggapin na ang babaeng minahal niya ng maraming taon ay nagtago sa kanya ng napakalalaking sikreto. Habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap sa ibabaw ng vegan, naghanda si Roberto na harapin ang isang bagong realidad. Isang realidad kung saan si Maya ay hindi lamang ang waitress na nagpapaalala sa kanyang namatay na asawa, kundi ang anak na hindi niya alam na mayroon siya. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng paghahayag sa ampunan ay isang ipu-ipo ng emosyon para kay Roberto. Bawat umaga ay gumigising siya na may intensyon na makipag-usap kay Maya, na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, ngunit sa tuwing nakikita niya ito sa kapehan, ang mga salita ay naiiwanan sa kanyang lalamunan. Isang hapon, habang nakaupo si Roberto sa kanyang opisina na nagrerepaso ng mga dokumento ng kanyang hotel business, nakatanggap siya ng di inaasahang tawag. Ginoong Reyes, sabi ng isang lalaking boses sa kabilang linya. Ang pangalan ko ay Santiago Morales. Ako ay isang abogado at kinakatawan ko ang isang taong sobrang interesado na makipag-usap sa iyo tungkol kay Maya Santos. Naramdaman ni Roberto na nagyelo ang kanyang dugo. Sino ka? Paano mo nalaman tungkol kay Maya? Huminahon ka, Ginoong Reyes, sagot ni Santiago sa kalmadong boses. Ang aking kliyente ay ang biolohikal na ama ni Maya. Hinahanap niya ito sa loob ng maraming taon at kamakailan lang natuklasan ang kanyang kinaroroonan sa vegan. Nawalan ng hininga si Roberto. Ang biolohikal na ama ni Maya. Ang lalaking tinakasan ni Maricel, na kinatakutan niya ng lubos na mas pinili niyang iwanan ang kanyang anak kaysa ipaharap ito sa panganib. Ano ang gusto niya? Tanong ni Roberto, sinusubukang manatiling kalma. Ang aking kliyente ay nais lamang makilala ang kanyang anak, paliwanag ni Santiago. Handa siyang sumailalim sa DNA test para patunayan ang kanyang pagkaama. Ang hiling lang niya ay isang pagkakataon na makausap si Maya. Isinara ni Roberto ang kanyang mga mata, naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Dapat ba niyang sabihin kay Maya ang tungkol sa tawag na ito? May karapatan ba siyang itago ang pagkakaroon ng kanyang biolohikal na ama? Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi niya sa wakas. At kailangan kong makausap si Maya muna. Siyempre, sagot ni Santiago. Kunin mo ang oras na kailangan mo. Ngunit tandaan, Ginoong Reyes, ang katotohanan ay laging lumalabas. Mas mabuti kung maririnig ito ni Maya mula sa iyo kaysa sa isang estranghero. Matapos ibaba ang telepono, nanatiling nakatingin si Roberto sa bintana ng kanyang opisina, pinapanood ang makulay na tanawin ng vegan nang hindi talaga nakikita. Ang buhay na kanyang itinayo, ang mga alaala na pinahahalagahan niya kay Maricel, lahat ay parang bumabagsak sa paligid niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog, gumawa si Roberto ng isang desisyon. Sasabihin niya ang lahat kay Maya. Tungkol kay Maricel, tungkol sa kanyang kapanganakan, tungkol sa tawag ng abogado. Oras na para lumabas ang katotohanan. Kinabukasan, dumating si Roberto ng maaga sa kape ni Mang Manuel. Naroon si Maya, inihahanda ang mga mesa para sa araw. Maya, mahinang tawag niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin siya sa kanya, nagulat sa kanyang seryosong tono. Siyempre, Ginoong Roberto. Ayos lang ba ang lahat? Yumiling si Roberto. May kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay tungkol kay Maricel at tungkol sa'yo. Umupo sila sa isang mesa na malayo sa iba, at nagsimulang magsalita si Roberto. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagbisita sa ampunan, tungkol sa liham ni Maricel, tungkol sa sikreto na itinago niya ng maraming taon. Tahimik na nakikinig si Maya, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha habang inihahayag ni Roberto ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan.
Si Maricel ay ang aking ina, tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tumango si Roberto. Maya. At may higit pa. Kahapon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang abogado. Sinasabi niya na kinakatawan niya ang iyong biolohikal na ama. Dinala ni Maya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Sa lahat ng taong ito akala ko ay ulila ako. At ngayon lumalabas na may ama ako at ang aking ina ay ang babaeng dating bumibisita sa akin sa ampunan. Iniunat ni Roberto ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, hinawakan ang kay Maya. Labis kong ikinalulungkot, Maya. Gustong protektahan ka ni Maricel. Natakot siya na ang iyong biolohikal na ama ay mapanganib. At ngayon ano, tanong ni Maya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga sagot sa kay Roberto. Depende sa iyo, mahinang sagot niya. Sabi ng abogado ay gustong makilala ka ng iyong ama. Handa siyang magpadna test para patunayan ang kanyang pagkaama. Nanatiling tahimik si Maya sa mahabang sandali, iniintindi ang lahat ng impormasyon. Sa wakas, tumingala siya, isang paghahalo ng determinasyon at takot sa kanyang mga mata. Gusto kong makilala siya, sabi niya. Gusto kong malaman kung sino siya at kung bakit natakot sa kanya ang aking ina. Tumango si Roberto, naramdaman ang paghahalo ng pagmamalaki at pag-aalala. Kasama mo ako sa bawat hakbang kung papayagan mo. Ngumiti si Maya sa gitna ng kanyang mga luha. Salamat, Ginoong Roberto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Habang sumisilang ang araw sa vegan, pinaliliguan ang kapehan ng ginintuang liwanag, naghahanda sina Roberto at Maya na harapin ang hindi kilala. Ang sikreto ni Maricel ay lumabas na sa liwanag, ngunit marami pang mga tanong ang kailangang sagutin. Sino ba talaga ang biolohikal na ama ni Maya? Bakit natakot sa kanya si Maricel? At higit sa lahat, paano babaguhin ng paghahayag na ito ang relasyon ni Roberto at Maya? Habang nagsisimula si Mang Manuel na buksan ang kapehan para sa araw, nanatiling nakaupo sina Roberto at Maya, ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng mesa, nakakatagpo ng kapanatagan sa presensya ng isa't isa. Ang landas na kanilang tatahakin ay hindi tiyak, ngunit ngayon ay tatahakin nila ito ng magkasama, pinagsasama ng pagmamahal ni Maricel, at ng mga sikretong sa wakas ay lumabas sa liwanag. Ang mga sumunod na araw sa paghahayag ay isang ipu-ipo ng emosyon para kay Maya at Roberto. Parehong nakikitungo sila sa katotohanang bagong natuklasan, sinusubukang makahanap ng balanse sa pagitan ng nakaraang hindi nila kailanman nakilala at ang hinaharap na hindi tiyak na bumubukas sa harap nila. Sa wakas, dumating ang araw ng pagkikita sa sinasabing biolohikal na ama ni Maya. Napagkasunduan ni Roberto kay Santiago Morales, ang abogado, na ang pagpupulong ay gaganapin sa isang tahimik na restaurant sa gitna ng vegan. Halatang kinakabahan si Maya habang siya at si Roberto ay naglalakad patungo sa lugar. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mukha ay namumutla. Magiging maayos ang lahat, tiniyak ni Roberto, naglalagay ng nakaalo na kamay sa kanyang balikat. Nandito ako para sa iyo. Nang pumasok sila sa restaurant, naghihintay sa kanila si Santiago Morales sa isang hiwalay na mesa. Sa tabi niya, may isang lalaki na mga 50 taong gulang, may buhok na nag-umpisang pumuti at mga mata na nagliwanag nang makita niya si Maya. Maya, sabi ng lalaki, tumayo. Ako si Fernando Garcia. Ang iyong ama. Nanatiling hindi gumagalaw si Maya, nakatutok ang kanyang mga mata kay Fernando. Naramdaman ni Roberto ang tensyon sa hangin, halos nahahawakan. Ginoong Garcia, pumagitna si Roberto, inilahad ang kanyang kamay. Ako si Roberto Reyes, ang kaibigan ni Maya. Kinamayan ni Fernando si Roberto, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman iniwan si Maya. Umupo kayo, sabi niya, ipinatitiwalag ang mga bakanteng upuan. Nang maupo na sila, isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa mesa. Si Santiago ang sa wakas ay bumasag nito. Tulad ng napagkasunduan natin, mayroon na tayong mga resulta ng DNA test, sabi niya, kinukuha ang isang sobre mula sa kanyang malet. Kinukumpirma nito na si Ginoong Garcia ay, sa katunayan, ang biolohikal na ama ni Maya. Kinuha ni Maya ang sobre ng may nanginginig na mga kamay, binabasa ang nilalaman ng tahimik. Pinanood ni Roberto kung paano napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bakit? Tanong ni Maya sa wakas, ang kanyang boses halos isang bulong. Bakit hindi mo ako hinanap noon pa? Malalim na huminga si Fernando. Ito'y komplikado, Maya. Ang iyong ina at ako ang aming relasyon ay maikli ngunit matindi.
Nang nalaman niyang buntis siya, ako ay dumadaan sa isang mahirap na panahon sa aking buhay. Kasangkot ako sa mga negosyo na hindi maganda. Natigilan si Roberto nang marinig ito, naalala ang mga salita ni Maricel sa kanyang liham tungkol sa mapanganib na lalaki. Nagpatuloy si Fernando, natakot si Maricel para sa iyong kaligtasan. Nagpasya siyang mawala para protektahan ka. Ako hindi ko nalaman ang tungkol sa iyong pagkakaroon hanggang sa maraming taon na ang nakalipas. Nagsalubong ang kilay ni Maya, halatang nag-aalinlangan. At bakit dapat kitang paniwalaan? Kumuha si Fernando ng isang lumang litrato mula sa kanyang wallet at ibinigay ito kay Maya. Dito, makikita ang isang batang Maricel na nakangiti sa kamera, si Fernando sa kanyang tabi. Dahil minahal ko ang iyong ina, Maya, mahinang sabi niya. At bagaman gumawa ako ng mga pagkakamali sa nakaraan, ginugol ko ang nakaraang mga taon sa pagsubok na itama ang mga ito at sa paghahanap sa iyo. Pinanood ni Roberto kung paano tiningnan ni Maya ang larawan, ang kanyang mga mata ay puno ng konflikto. Sa isang banda, malinaw na nananabik siya sa isang koneksyon sa kanyang nakaraan, sa kanyang mga magulang. Sa kabila naman, ang kawalan ng tiwala at sakit ng isang buong buhay na naniniwala na siya'y inabandona ay hindi mawawala sa isang iglap. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Maya sa wakas, tumitingala kay Fernando. Gusto ko lang makilala ka, sagot niya. Alam ko na hindi ko na mababawi ang mga nawalang taon, ngunit kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong maging bahagi ng iyong buhay ngayon. Si Roberto, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita, Ginoong Garcia, nauunawaan ko ang iyong pagnanais na kumonekta kay Maya, ngunit dapat mong maintindihan na ito ay masyadong marami para iproseso. Kailangan ni Maya ng oras. Dahan-dahang tumango si Fernando. Siyempre, naintindihan ko. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na maipakita na nagbago na ako, na maaari akong maging ang amang karapat-dapat para kay Maya. Tumingin si Maya kay Roberto, naghahanap ng gabay. Binigyan niya ito ng mahinang pisil sa kamay, nagpapahiwatig ng tahimik na suporta. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ni Maya sa wakas. Lahat ng ito ay masyadong marami. Naiintindihan ko, sabi ni Fernando, inabot sa kanya ang isang calling card. Narito ang aking mga detalye ng pakikipag-ugnayan. Kapag handa ka na, kung gusto mong makipag-usap, ako'y nandito. Habang tumitindig sila para umalis, gumawa si Fernando ng huling pagtatangka. Maya, alam kong masyadong malaki ang hinihingi, pero pwede mo bang isaalang-alang na gumugol ng kaunting oras kasama ko? Siguro isang hapunan sa susunod na linggo. Nag-atubili si Maya ng sandali, ngunit sa wakas ay tumango. CJ. Isang hapunan. Nang lumabas sila ng restaurant, napansin ni Roberto na bahagyang nanginginig si Maya. Niyakap niya ito ng isang protektibong braso, habang naglalakad sila sa makulay na mga kalsada ng Vigan. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong niya. Umiling si Maya. Hindi ko alam, Ginoong Roberto. Lahat ng ito ay sobrang nakakagulat. Buong buhay ko'y pinangarap kong makilala ang aking mga magulang, at ngayon. Ngayon ay may pagkakataon kang makilala ang iyong ama, kinumpleto ni Roberto. Pero paano kung hindi siya ang inaasahan ko? Paano kung tama si Maricel na matakot sa kanya? Tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumigil si Roberto at humarap para tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Maya, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang gawin ang anumang bagay na ayaw mo. Kung magpapasya kang bigyan ng pagkakataon si Fernando, nandito ako para suportahan ka. At kung magpapasya kang ayaw mong magkaroon ng relasyon sa kanya, susuportahan din kita. Umiti ng mahina si Maya. Salamat, Ginoong Roberto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad, hindi maiwasan ni Roberto na makaramdam ng kabalisahan. May isang bagay kay Fernando Garcia na hindi lubos na makumbinsi sa kanya. Talaga bang nagbago na siya? O ang kanyang biglang paglitaw ay nagtatago ng ibang mga motibo? Nagpasya siyang, para sa kapakanan ni Maya, mas malawak pa niyang imbestigahan. Kung si Fernando Garcia ay may mga lihim, determinado si Roberto na matuklasan ang mga ito. Hindi niya papayagan na anumang bagay o sinuman ay makasakit kay Maya, ang anak ni Maricel, ang babaeng walang hangad ay naging isang napakahalagang bahagi ng kanyang buhay. Habang nagsisimulang lumubog ang araw sa Vigan, na pinipintahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas, sina Roberto at Maya ay naglakad ng tahimik, bawat isa ay nawala sa kanilang sariling mga iniisip.
Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit kahit papaano mayroon silang isa't isa para harapin ito. Ang mga sumunod na araw matapos ang pagkikita kay Fernando Garcia ay isang alon ng emosyon para kay Maya. Pinagmasdan siya ni Roberto ng may pag-aalala, napapansin kung paano siya gumagalaw sa pagitan ng pag-asa at takot, excitement at pag-aalinlangan. Samantala, nagsimula na ang sariling investigasyon ni Roberto tungkol kay Fernando. Gamit ang kanyang mga kontak sa mundo ng negosyo, nagawa niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa nakaraan ng lalaking nagsasabing ama ni Maya. Isang hapon, habang nirerepaso niya ang mga dokumentong nakolekta niya sa kanyang opisina, nakatanggap si Roberto ng hindi inaasahang tawag. Ginoong Reyes? Ang boses sa kabilang linya ay malalim at seryoso. Ako si Detective Ramos. Kinontakta mo ako para imbestigahan si Fernando Garcia. Naupo ng tuwid si Roberto sa kanyang upuan. Detective, may natuklasan ka ba? Nagkaroon ng paghinto bago sumagot ang detective. Ginoong Reyes, sa tingin ko ay dapat tayong mag-usap ng personal. Ang impormasyong mayroon ako ay sensitibo. Nagkasundo silang magkita sa isang diskreto na kapehan sa labas ng vegan. Nang dumating si Roberto, natagpuan niya si Detective Ramos na nakaupo sa isang hiwalay na mesa, isang makapal na brown envelope sa harap niya. Ginoong Reyes, sabi ng detective, kinamayan siya. Ang ipapakita ko sa iyo ay kumpidensyal. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Tumango si Roberto ng may determinasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, detective. Para sa kapakanan ni Maya. Binuksan ng detective ang sobre at nagsimulang maglabas ng mga larawan at dokumento. Si Fernando Garcia ay hindi kung sino ang sinasabi niya, nagsimula siya. Ang tunay niyang pangalan ay Jaime Fernandez. 20 taon na ang nakalipas, kasangkot siya sa isang network ng droga sa Maynila. Naramdaman ni Roberto na nagyelo ang kanyang dugo. Ang mga salita ni Maricel sa kanyang liham ay nagkaroon ng bagong at mas nakakatakot na kahulugan. Sigurado ka ba? Tanong niya, ang kanyang boses halos isang bulong. Matindi ang pagtango ng detective. Ganap na sigurado. Si Fernandez ay nawala 15 taon na ang nakalipas, pagkatapos na mawasak ang kanyang organisasyon ng pulisya. Ngayon ay lumitaw siyang muli bilang Fernando Garcia, tila isang respetadong negosyante. Isinara ni Roberto ang kanyang mga mata, naramdaman ang bigat ng paghahayag na ito. Sa tingin mo ba ay nasa panganib si Maya? Hindi ako maaaring tiyak, sagot ng detective. Pero iminumungkahi ko na maging maingat kayo. Si Fernandez, o Garcia tulad ng tinatawag niya sa sarili ngayon, ay maaaring may nakatagong mga motibo para lapitan si Maya. Nang bumalik si Roberto sa kanyang bahay ng gabing iyon, ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng mga alalahanin. Paano niya sasabihin kay Maya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama? Paano niya mapoprotektahan siya? Kinabukasan, nagtungo si Roberto sa kape ni Mang Manuel, determinadong makipag-usap kay Maya. Natagpuan niya itong naglilinis ng mga mesa, ang kanyang mukha ay naiilawan ng isang ngiti na nawala nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Roberto. Ginoong Roberto, anong nangyayari? Tanong niya nag-aalala. Dinala siya ni Roberto sa isang hiwalay na mesa at, nang may mabigat na puso, nagsimulang magkwento tungkol sa natuklasan niya kay Fernando Garcia. Tahimik na nakinig si Maya, ang kanyang mukha ay namumutla sa bawat paghahayag. Nang matapos si Roberto, nanatili siyang nakatitig sa kanyang tasa ng kape, ang mga luha ay kumikinang sa kanyang mga mata. Kaya lahat ay isang kasinungalingan, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses basag. Hindi siya nagbago. Siya pa rin ang lalaking tinakasan ng aking ina. Iniunat ni Roberto ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, hinawakan ang kamay ni Maya. Ikinalulungkot ko ng labis, Maya. Alam ko kung gaano mo gustong gumana ito. Tumingala si Maya, isang paghahalo ng sakit at determinasyon sa kanyang mga mata. Ano ang gagawin natin, Ginoong Roberto? Ang hapunan dapat kong makita siya ngayong gabi. Marahang pinisil ni Roberto ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo. Maaari nating tawagan ng pulisya, sabihin sa kanila ang alam natin. Umiling si Maya. Hindi. Kailangan kong harapin siya. Kailangan kong malaman kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Sasamahan mo ba ako? Siyempre, sagot ni Roberto nang walang pag-aalinlangan. Hindi kita iiwan dito. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para sa hapunan kasama si Fernando Garcia,
o Jaime Fernandez, tulad ng ngayon ay alam nilang tunay na pangalan, hindi maiwasan ni Roberto na makaramdam ng paghahalo ng takot at determinasyon. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit determinado siyang protektahan si Maya anuman ang mangyari. Habang sila ay lumalabas ng kapehan, ang araw ay lumulubog sa Vigan, pinipintahan ang kalangitan ng matingkad na pula. Hindi maiwasan ni Roberto na mag-isip na parang ito ay isang hudyat ng darating. Ang katotohanan ay lalabas ng gabing iyon, at wala nang magiging pareho pa. Ang restaurant na pinili ni Fernando Garcia, o mas tamang sabihin, Jaime Fernandez, ay isa sa mga pinakamarangya sa Vigan. Dumating sina Roberto at Maya sa tamang oras, parehong halatang tensyonado. Si Maya ay may suot na simpleng ngunit eleganteng damit, habang si Roberto ay pumili ng isang simpleng suit. Naghihintay na sa kanila si Fernando sa isang hiwalay na mesa, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha na nawala nang mapansin niya ang seryosong aura ni Maya at Roberto. Maya, Roberto, bati niya, tumayo. Ikinagagalak kong dumating kayo. Umupo kayo. Tahimik silang umupo. Napansin ni Roberto kung paano bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Maya sa ilalim ng mesa. Bago tayo magsimula, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay kahanga-hangang matatag, may isang bagay na kailangan kong itanong sayo. Jaime. Halata ang pagputla ni Fernando nang marinig ang pangalang iyon. Ano-anong sinabi mo? Alam namin ang katotohanan, pumagit na si Roberto, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tono ng bakal. Alam namin kung sino ka talaga, Jaime Fernandez. Ang mukha ni Fernando o Jaime ay nagbago. Ang maskara ng mapagmahal na ama ay nawala, naghahayag ng isang matigas at mapanukala na ekspresyon. Paano ninyo nalaman? Tanong niya, ang kanyang boses halos isang bulong. Hindi iyon mahalaga, sagot ni Maya. Ang mahalaga ay kung bakit. Bakit ka lumitaw sa aking buhay ngayon? Bakit ang lahat ng kasinungalingang ito? Hinawakan ni Jaime ang kanyang mukha, na parang tumatanda ng ilang taon sa loob ng ilang segundo. Hindi lahat ay kasinungalingan, Maya. Ako talaga ang iyong ama. At gusto ko talagang makilala ka. Kung ganoon, bakit nagsinungaling ka tungkol sa iyong pagkakakilanlan, diniin ni Roberto. Tumingin sa paligid si Jaime bago yumuko sa ibabaw ng mesa, nagsasalita sa mababang boses. Dahil may mga taong naghahanap pa rin sa akin. Mapanganib na mga tao. Binago ko ang aking pagkakakilanlan upang protektahan ang aking sarili at para protektahan ka rin, Maya. Napatawa ng mapait si Maya. Protektahan ako. Sa pag-abandona sa akin sa isang ampunan. Sa pagpaparamdam ng takot sa aking ina sa buong buhay niya. Ang iyong ina si Maricel, sabi ni Jaime, ang kanyang boses ay lumalambot sa pagbanggit ng pangalan. Natuklasan niya kung sino talaga ako. Hinarap ko siya at sinabi kong magbabago ako para sa kanya, para sa'yo. Pero hindi siya naniwala. Nawala siya bago ko mapatunayan sa kanya. Pinanood ni Roberto ang palitan ng tahimik, ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis. May isang bagay na hindi tumutugma sa kwento ni Jaime. Kung gusto mo talagang magbago, pumagit na siya, bakit naghintay ka ng mahabang panahon para hanapin si Maya? Ibinaba ni Jaime ang kanyang tingin. Dahil tumagal ng maraming taon bago ako tunay na nakalabas sa mundong iyon. At nang sa wakas ay nagkaroon ako ng matatag at ligtas na buhay, nalaman ko ang tungkol sa aksidente ni Maricel. Nalaman ko na kailangan kong hanapin si Maya, siguraduhin na maayos siya. Si Maya, na nakikinig ng may paghahalo ng sakit at kalituhan sa kanyang mukha, sa wakas ay nagsalita, at ano ang inaasahan mo ngayon? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Iniunat ni Jaime ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, ngunit inilayo ito ni Maya bago niya mahawakan. Alam kong hindi ko maaaring burahin ang nakaraan, Maya. Pero umaasa ako na magkaroon tayo ng hinaharap. Nabibigyan mo ako ng pagkakataon na maging ang amang hindi ko naging. Ang katahimikan ay bumagsak sa mesa. Nakikita ni Roberto ang pagkonflik sa mga mata ni Maya, ang laban sa pagitan ng pagnanais ng isang pamilyang koneksyon at ang sakit ng mga kasinungalingan at pag-abandona. Sa wakas, tumayo si Maya. Kailangan ko ng oras, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ay masyadong marami. Hindi ako makapagdesisyon ng anuman ngayon. Dahan-dahang tumango si Jaime. Naiintindihan ko. Kunin mo ang oras na kailangan mo. Nandito ako kapag handa ka nang makipag-usap. Tumayo rin si Roberto, naglagay ng protektibong kamay sa balikat ni Maya. Aalis na kami, simpleng sabi niya.
Habang lumalabas sila ng restaurant, hindi maiwasan ni Roberto na tumingin pabalik. Si Jaime Fernandez, ang lalaking naging multo sa buhay ni na Maricel at Maya sa loob ng maraming taon, ay bigla na lamang mukhang matanda at pagod, nag-iisa sa mesa ng marangyang restaurant. Nang nasa labas na sila, sa wakas ay hinayaan ni Maya na umagos ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang niyakap ni Roberto, nag-aalok ng tahimik na pag-alo na alam niyang kailangan niya. Ang mga sumunod na araw matapos ang hapunan kasama si Jaime ay isang ipu-ipo ng emosyon para kay Maya. Pinagmasdan siya ni Roberto ng may pag-aalala, napapansin kung paano siya gumagalaw sa pagitan ng mga panahon ng malalim na pag-isip at mga pagsabog ng frustrasyon at sakit. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Roberto sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng di inaasahang tawag. Ginoong Roberto, ang boses ni Maya ay tensyonado sa kabilang linya. Kailangan kong makausap kayo. Pwede ba tayong magkita sa tanawin ng Bantay Abot? Kaagad na pumayag si Roberto, nag-aalala sa tono ng pangangailangan sa boses ni Maya. Kalahating oras pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang sarili na umaakyat sa mga hagdanan patungo sa nakamamanghang monumento, kung saan si Maya ay naghihintay na sa kanya, nakatingin sa panoramikong tanawin ng Vigan. Maya, malumanay niyang bati. Anong nangyayari? Humarap siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay maliwanag dahil sa mga luhang nagpipigil. Gumawa na ako ng desisyon, Ginoong Roberto. Tungkol kay Jaime, tungkol sa aking hinaharap. Tumango si Roberto, matyagang naghihintay na magpatuloy siya. Hindi ko siya mapapatawad, sabi ni Maya, ang kanyang boses ay bahagyang nababali. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng taong ito ng kawalan ng mga kasinungalingan. Pero, mahinang hinimok ni Roberto. Pero hindi ko rin maikakailan na siya ang aking ama. At isang bahagi sa akin, isang maliit na bahagi, ay gustong makilala siya. Maintindihan kung sino talaga ako. Lumapit si Roberto, naglagay ng isang nakaalo na kamay sa balikat ni Maya. Iyan ay isang matapang na desisyon, Maya. At anuman ang landas na pipiliin mo, nandito ako para suportahan ka. Mahina ang ngiti ni Maya. Salamat, Ginoong Roberto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Huminto siya, tumingin sa lungsod. May isa pang bagay. Napagpasyahan kong iwan ang trabaho sa kapehan. Nagulat na tumingin sa kanya si Roberto. Sigurado ka ba? Tumango siya. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko, para iproseso ang lahat ng ito. At gusto kong mag-aral. Pangarap ko noon pang maging psychologist, tumulong sa ibang mga bata na, tulad ko, lumaki ng walang mga magulang. Napuno ng pagmamalaki ang dibdib ni Roberto. Maya, yan ay kahanga-hanga. Sigurado akong magiging isang pambihirang psychologist ka. May isang problema, nagpatuloy si Maya, kinakagat ang kanyang labi. Wala akong resources para bayaran ang universidad. Hindi nag-atubili si Roberto kahit isang segundo. Tutulungan kita. Isipin mo itong isang utang, kung gusto mo, pero ikagagalak kong suportahan ka dito. Napuno ng luha ang mga mata ni Maya. Ginoong Roberto, ako hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang sabihin ang anuman, sagot niya na may mainit na ngiti. Ikaw ang anak ni Maricel. Ang tulungan ka ay ang pinakamababang magagawa ko. Bigla siyang niyakap ni Maya, umiiyak sa kanyang balikat. Hinawakan siya ni Roberto, naramdaman ang paghahalo ng emosyon, pagmamalaki, pagmamahal, at isang lumalagong pakiramdam na si Maya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Habang nagsisimulang lumubog ang araw sa Vigan, pinipintahan ang lungsod ng kulay ginto at pula, nanatiling tahimik sina Roberto at Maya, iniisip ang hinaharap na bumubukas sa harap nila. Gayunpaman, ang kapayapaan ng sandali ay naputol ng tunog ng telepono ni Roberto. Nang makita ang numero sa screen, nagsalubong ang kanyang kilay. Detective Ramos, sagot niya, lumayo ng kaunti kay Maya. Anong nangyayari? Ang boses sa kabilang linya ay tunog urgent. Ginoong Reyes, may bago kaming impormasyon tungkol kay Jaime Fernandez. Sa tingin ko ikaw at si Binibining Maya ay maaaring nasa panganib. Bumilis ang tibok ng puso ni Roberto. Tumingin siya kay Maya na pinapanood siya ng may pag-aalala. Naintindihan ko, sabi niya sa detective. Magkikita tayo sa aking opisina sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ibaba ang telepono, humarap si Roberto kay Maya, ang kanyang mukha ay seryoso. Maya, may isang bagay na dapat nating pag-usapan. Mukhang ang kwento ni Jaime ay mas komplikado kaysa sa akala natin.
Habang bumababa sila mula sa tanawin, hindi maiwasan ni Roberto na maramdaman na para silang nasa gilid ng bangin. Ang mga desisyon na gagawin nila sa susunod na ilang oras ay maaaring magbago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang gabi ay bumabagsak sa Vigan, at kasama nito, ang pangako ng bagong mga paghahayag at mga panganib na naghihintay sa mga anino. Marahang pinisil ni Roberto ang kamay ni Maya, determinadong protektahan siya anuman ang mangyari. Magkasama, nagtungo sila sa isang hindi tiyak na hinaharap, ngunit pinagsama ng isang ugnayan na lumalakas sa bawat hamon na kanilang hinaharap. Ang opisina ni Roberto ay napuno ng tensyong katahimikan nang dumating si Detective Ramos. Si Maya, nakaupo sa isang leather na upuan, kinakabahang pinipilit ang isang panyo sa pagitan ng kanyang mga kamay, habang si Roberto ay naglalakad pabalik-balik, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. Ginoong Reyes, Binibining Santos, bati ng detective, ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ikinalulungkot kong dalhan kayo ng mga nakakabahala na balita, ngunit mahalagang malaman nyo ang sitwasyon. Umupo si Roberto sa tabi ni Maya, instinktibong hinawakan ang kanyang kamay para aluhin siya. Pakiusap, detective, sabihin nyo sa amin kung ano ang natuklasan nyo. Naglabas si Detective Ramos ng isang folder mula sa kanyang malet at binuksan ito sa ibabaw ng mesa. Sinusubaybayan namin ang mga kilos ni Jaime Fernandez mula nang kontakin mo kami, Ginoong Reyes. Ang natuklasan namin ay nakakabahala. Yumuko si Maya, ang kanyang boses halos isang bulong. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mukhang hindi lubusang tinalikuran ni Jaime Fernandez ang kanyang kriminal na buhay, paliwanag ng detective. Nakahanap kami ng ebidensya na nagpapanatili pa rin siya ng koneksyon sa kanyang dating kartel. Sa katunayan, naniniwala kami na ang kanyang biglang interes sa iyo, Binibining Santos, ay maaaring may kaugnayan sa mga iligal na aktibidad. Naramdaman ni Roberto na natigilan si Maya sa tabi niya. Anong uri ng mga aktibidad? Tanong niya, natatakot sa sagot. Malalim na huminga si Detective Ramos. Money laundering. Naniniwala kami na si Jaime ay maaaring sumusubok na gumamit ng lehitimong mga negosyo para mag-launder ng pera mula sa kartel. At ang isang bagong natuklasang tagapagmana ay magiging napakagandang tabing. Nagpakawala si Maya ng isang napigil na hikbi. Hindi maaari sinabi niya sa akin na nagbago na siya, na gusto niya ng relasyon sa akin. Niyakap siya ni Roberto ng isang braso, inilapit siya sa kanya. Maya, ikinalulungkot ko ng lubos. Nagpatuloy ang detective, may higit pa. Natuklasan namin na si Jaime ay nagtatanong tungkol sa iyo, Ginoong Reyes. Tungkol sa iyong hotel business, sa iyong pananalapi. Sa tingin namin ay maaaring may plano siyang isang bagay. Naramdaman ni Roberto ang isang panginilabot sa kanyang likod. Sa tingin mo ba ay nasa panganib kami? Hindi kami maaaring tiyak, sagot ng detective. Pero nirerekomenda ko na maging sobrang maingat kayo. Huwag makipag-usap kay Jaime sa ngayon. Nagtatrabaho kami para makakolekta ng sapat na ebidensya upang arestuhin siya, ngunit kailangan namin ng oras. Nang umalis ang detective, nanatili sina Roberto at Maya sa isang mabigat na katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Maya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ginoong Roberto, patawarin niyo ako. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung hindi ako pumasok sa inyong buhay. Mahinang pinutol siya ni Roberto. Maya, tingnan mo ako. Naghintay siya hanggang sa tumaas ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala sa mga ito ay kasalanan mo. Ikaw ay isang biktima sa lahat ng ito, tulad din ni Maricel. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Maya, ang kanyang boses halos isang bulong. Tumayo si Roberto, isang matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ko pahihintulutan na saktan ka ni Jaime o gamitin ang aking negosyo para sa kanyang iligal na mga aktibidad. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Maya. Ito ay isang mensahe mula kay Jaime, hinihiling na makita siya kinabukasan. Nagpalitan ng tingin sina Roberto at Maya. Siguro, dahan-dahang sabi ni Roberto, ito ang ating pagkakataon na makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Tumango si Maya, isang paghahalo ng takot at determinasyon sa kanyang mukha. Gagawin natin ito ng magkasama. Habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, hindi maiwasan ni Roberto na makaramdam ng paghahalo ng pagmamalaki at pag-aalala para kay Maya. Ang dalagang nakilala niya sa kapehan ay lumaki ng napakalaki sa napakaikling panahon, hinaharap ang mga hamon na makakabasag sa marami.
Habang sumusulong ang gabi, nagtrabaho sina Roberto at Maya sa kanilang plano, determinadong wakasan ang mga plano ni Jaime sa minsang para sa lahat. Ang hindi nila alam ay marami pang sorpresa ang nakalatag sa kanila, at ang tunay na pagsubok ng kanilang relasyon ay nagsisimula pa lamang. Sumikat ang susunod na umaga ng kulay abo at maulan sa Vigan, na para bang sumasalamin ang panahon sa tensyon na nararamdaman ni Roberto at Maya. Nagkita sila ng maaga sa apartment ni Roberto para i-finalize ang mga detalye ng kanilang plano. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Tanong ni Roberto sa ikailan beses, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Tumango si Maya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Kailangan kong harapin siya, Ginoong Roberto. Kailangan kong malaman ang katotohanan mula sa kanyang sariling bibig. Ang plano ay simple ngunit may panganib. Makikipagkita si Maya kay Jaime sa isang kapehan sa sentro ng bayan, dala ang isang nakatagong mikropono. Sina Roberto at Detective Ramos ay nasa isang van sa malapit, nakikinig at handang makialam kung kinakailangan. Habang si Maya ay naghahanda para umalis, marahang hinawakan siya ni Roberto sa braso. Maya, ano man ang mangyari ngayon, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Huminto siya, naghahanap ng tamang mga salita. Itong mga nakaraang buwan, mula nang makilala kita, nagdala ka ng liwanag sa aking buhay sa isang paraan na hindi ko inakala na posible pagkatapos mawala si Maricel. Ano man ang mangyari kay Jaime, gusto kong malaman mo na lagi kang magkakaroon ng lugar sa aking buhay. Napuno ng luha ang mga mata ni Maya. Nang walang salita, mahigpit niyang niyakap si Roberto. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang may basang mga mata. Salamat, Ginoong Roberto, bulong ni Maya. Ikaw rin ay naging isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Sa isang huling pagpisil ng kamay, umalis si Maya sa apartment. Pinanood siya ni Roberto na lumayo, tahimik na nagdadasal na ang lahat ay magiging maayos. Isang oras pagkatapos, nakaupo si Roberto sa surveillance van kasama si Detective Ramos, masigasig na nakikinig sa pag-uusap ni Maya at Jaime. Ikinagagalak kong nagpasya kang makita ako, anak, narinig ang boses ni Jaime sa pamamagitan ng mga headphones. Huwag mo akong tawaging ganyan, sagot ni Maya, ang kanyang boses ay malamig. Gusto ko ng katotohanan, Jaime. Ang buong katotohanan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago sumagot si Jaime. Ano ang gusto mong malaman? Bakit ka talaga bumalik? Ano ang gusto mo sa akin at kay Ginoong Roberto? Pinigil ni Roberto ang kanyang hininga, naghihintay sa sagot ni Jaime. Maya, ako in. Tila nakikipagbaka si Jaime sa kanyang mga salita. Ang mga bagay ay komplikado. Totoo na mayroon pa akong koneksyon sa aking dating negosyo. Pero hindi ito kung ano ang iniisip mo. Kung gayon ano ito, diniin ni Maya. Sinusubukan kong umalis talaga, paliwanag ni Jaime. Pero hindi ito madali. Kailangan ko ng tulong para linisin ang ilang pera. Naisip ko na siguro sa iyong mana at sa negosyo ni Roberto. Naramdaman ni Roberto na lumalaki ang galit sa kanyang kalooban. Inaamin ni Jaime ang kanyang intensyon na gamitin si Maya at ang kanyang negosyo para sa money laundering. Paano mo nagawa? Ang boses ni Maya ay nanginginig sa galit. Paano mo naisip na gamitin ako ng ganito? Nagamitin si Ginoong Roberto. Maya, pakiusap, unawain mo. Ito lang ang paraan para maging ligtas ako, para magkaroon tayo ng hinaharap na magkasama. Walang hinaharap na magkasama, Jaime, matatag na sagot ni Maya. Hindi pagkatapos nito. Bigla, narinig ang isang tunog ng pagbubuno at ang boses ni Jaime ay naging mapanakot. Hindi mo naiintindihan, Maya. Wala kang pagpipilian. Kung hindi mo ako tutulungan, kung hindi mo kumbinsihin si Roberto na makipagtulungan, ang mga bagay ay magiging napakasama para sa inyong dalawa. Tumayo si Roberto sa isang iglap. Kailangan nating makialam ngayon. Tumango si Detective Ramos, nagbibigay ng mga utos sa kanyang radyo. Sa loob ng ilang segundo, maraming ahente ang nagpunta patungo sa kapehan. Tumakbo si Roberto papunta sa establishmento, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Nang pumasok siya, nakita niya si Jaime na mahigpit na hawak ang braso ni Maya, habang sinusubukan niyang makawala. Bitawan mo siya, sigaw ni Roberto, sumasalakay kay Jaime. Ang sumunod ay isang kaguluhan ng paggalaw at sigawan. Nagawa ni Roberto na ihiwalay si Jaime kay Maya sa sandaling pumasok ang mga pulis sa kapehan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Jaime na tumakas, ngunit mabilis siyang napaglupigan at napusasan.
Niyakap ni Roberto si Maya na hindi mapigil ang panginginig. Tapos na, bulong niya, hinahaplos ang kanyang buhok. Ligtas ka na. Habang dinadala ng mga pulis si Jamie, lumapit sa kanila si Detective Ramos. Nakuha na namin siya, sabi niya na may kasiyahan. Ang nakarecord na pag-amin at ang pagtatangkang pamimilit ay higit na sapat para ikulong siya ng mahabang panahon. Tumango si Roberto, nagpapasalamat, ngunit ang kanyang pangunahing pag-aalala ay si Maya. Dinala niya siya palabas ng kapehan, inilayo siya sa kabuluhan at kalituhan. Ayos ka lang ba? Malumanay niyang tanong, sinusuri ang mukha nito ng may pag-aalala. Dahan-dahang tumango si Maya, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Sa tingin ko, ito lang nang hawakan niya ako, nakita ko ang lalaking tinakasan ng aking ina. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Niyakap siyang muli ni Roberto, naramdaman kung paano nagiging relax ang katawan ni Maya laban sa kanya. Magiging napaka-proud ni Maricel sa'yo, Maya. Hinarap mo ang iyong mga takot at tinulungan mong dalhin si James sa hustisya. Habang nanatili silang magkayakap sa ilalim ng ambon na bumabagsak sa bigan, napagtanto ni Roberto ang isang bagay. Ang ugnayan na nabuo niya kay Maya ay higit pa sa pagiging biyudo ng kanyang ina o isang mentor. Naging mas malalim ito, mas makabuluhan. Sa pagkakalabas ni Jamie sa kanilang buhay, sina Roberto at Maya ay may pagkakataon na ngayong tuklasin kung ano talaga ang ibig sabihin nila sa isa't isa, nang walang mga anino ng nakaraan na naghihintay sa bawat sulok. Nagsimulang humupa ang ulan, at isang sinag ng araw ang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Tinuring ito ni Roberto bilang isang palatandaan. Sa kabila ng mga kahirapan, mukhang maliwanag ang hinaharap. At sabik siyang tuklasin kung ano ang nakalaan para sa kanila nang magkasama. Ang mga sumunod na buwan matapos ang pag-aresto kay Jamie ay isang panahon ng paggaling at pagtuklas para kina Roberto at Maya. Sa nakalipas na ang panganib, pareho silang sa wakas ay nakapagtuon sa kanilang sariling buhay at sa relasyon na nabuo nila sa gitna ng mga pagsubok. Si Maya, tapat sa kanyang desisyon, ay nag-enroll sa universidad para mag-aral ng psikolohiya. Si Roberto, tinutupad ang kanyang pangako, ay sinuportahan siya sa bawat hakbang. Ang mga hapon ng pag-aaral sa library ay naging kanilang bagong rutina, na madalas si Roberto ay tumutulong sa kanya sa pag-review o simpleng nag-aalok ng moral na suporta. Isang hapon ng taglagas, habang naglalakad sila sa makulay na historic center ng Vigan, tumigil si Maya sa harap ng dating kapehan na kape ni Mang Manuel. Alam mo, minsan nami-miss ko ang pagtrabaho dito, sabi niya ng may nostalgia. Tumingin sa kanya si Roberto, isang ideya ay nabubuo sa kanyang isipan. Paano kung bibilhin natin ito? Nagulat na tumingin sa kanya si Maya. Bilhin ang kapehan? Pero Ginoong Roberto, mayroon kayong hotel chain at nag-aaral naman ako Isipin mo, nagpatuloy si Roberto, nasasabik sa ideya. Maaari itong maging isang side project. Isang bagay na nagbibigay dangal sa alaala ni Maricel at kumakatawan sa isang bagong simula para sa atin. Nagliwanag ang mga mata ni Maya. Lihim ni Maricel. Tulad ng kapehan na iniisip natin noon? Ngumiti si Roberto, naalala ang pag-uusap na yon. Eksakto. Isang lugar kung saan maaaring makahanap ang mga tao ng kapanatagan, tulad ng natagpuan mo rito. At sino ang nakakaalam, baka magamit mo ang iyong kaalaman sa psikolohiya para gumawa ng isang tunay na mapagpatuloy na espasyo. Ang ideya ay mabilis na lumago. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho sina Roberto at Maya upang maisagawa ang kanilang pangarap. Nakipagnegosasyon sila para sa pagbili kay Mang Manuel, na natuwa na ang kapehan ay mapupunta sa mabuting mga kamay. Nirenovate nila ang espasyo, lumilikha ng isang mainit at mapagpatuloy na kapaligiran na nagbibigay dangal sa alaala ni Maricel. Dumating ang araw ng pagbubukas ng nilihim ni Maricel na may malaking pag-asam. Ang lugar ay puno ng mga kaibigan, kapitbahay, at mga curious, lahat ay sabik na makita ang transformasyon. Habang naghahanda sina Roberto at Maya para gupitin ang ribbon ng grand opening, tumingin sila sa isa't isa, isang daloy ng pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Maya, mahinang sabi ni Roberto, ang mga nakaraang buwan ay naging kamangha-mangha. Nagdala ka ng isang kasiyahan sa aking buhay na hindi ko inakala na mararamdaman ko muli. Ngumiti si Maya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa emosyon. Ginoong Roberto, ikaw ang aking bato, ang aking suporta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka.
Sa sandaling iyon, napapaligiran ng mainit na pagbubulungan ng maraming tao at ng amoy ng bagong hain na kape, napagtanto ni Roberto na ang kanyang damdamin para kay Maya ay nagbago. Hindi na niya nakikita ito bilang anak ni Maricel o bilang isang batang kailangan ng kanyang proteksyon. Nakikita niya ito bilang isang malakas, may kakayahan, at magandang babae, isang taong gusto niyang ibahagi ang kanyang buhay. Maya, nagsimula siya, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Alam ko na ang ating relasyon ay nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang paraan, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi bilang isang ama o isang mentor, kundi bilang isang lalaking nakatagpo sa iyo ng kanyang kapareha, kanyang kapantay. Napuno ng luha ang mga mata ni Maya. Ginoong Roberto, bulong niya, mahal din kita. Nilabanan ko ang mga damdaming ito, nag-iisip na ang mga ito ay hindi angkop, ngunit hindi ko na ito maitatatwa. Sa gitna ng mga palakpakan at hura ng maraming tao, nagbahagi sina Roberto at Maya ng kanilang unang halik, sealing a love that was born from tragedy but had blossomed into something beautiful and true. Habang ginugupit nila ang ribbon, opisyal na binubuksan ang ilihim ni Maricel, parehong naramdaman nila ang presensya ni Maricel, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang biyaya para sa kanilang hinaharap na magkasama. Mabilis na naging puso ng komunidad ang kapehan, isang lugar kung saan pumupunta ang mga tao, hindi lamang para sa mahusay na kape, kundi para sa atmosfera ng pagmamahal at pagtanggap na nilikha ni na Roberto at Maya. At kaya, sa makulay na setting ng vegan, isang bagong kwento ng pag-ibig ang nagsimulang isulat, isang kwento na nagbibigay dangal sa nakaraan ngunit umaasa sa hinaharap. Isang taon ang nakalipas mula nang magbukas ang ilihim ni Maricel, at ang buhay ni na Roberto at Maya ay nakahanap ng isang harmonious na ritmo. Ang kapehan ay naging pulsing heart ng komunidad, isang lugar kung saan ang mga tawa at pag-uusap ay umaagos ng kasinglayan ng kape. Isang maaliwalas na linggo ng umaga, at maaga nagising si Roberto, ang kanyang puso ay puno ng pag-asam. Ngayon ang araw. Tahimik siyang lumabas ng silid, iniwan si Maya na natutulog, at nagtungo sa kusina para ihanda ang espesyal na almusal na kanyang pinlano. Habang ang amoy ng bagong hain na kape at pancakes ay pumuno sa apartment, inuulit ni Roberto sa isip ang mga salitang inensayo niya ng mga linggo. Gusto niyang maging perpekto ang lahat. Lumitaw si Maya sa pintuan ng kusina, kinukusot ang kanyang mga mata na antukin. Magandang umaga, bulong niya na may ngiti. Ano ito lahat? Malumanay siyang hinalikan ni Roberto. Isang espesyal na almusal para sa isang espesyal na babae. Halika, umupo ka. Habang nag-aalmusal sila, masiglang nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa kapehan at sa pag-aaral ni Maya, naramdaman ni Roberto na parang isang toneladang bigat ang singsing sa kanyang bulsa. Maya, sabi niya sa wakas, hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ang nakaraang taon ay ang pinakamasayang taon ng aking buhay. Hindi ko inakala na mararamdaman ko ulit ang ganitong uri ng pag-ibig pagkatapos ni Maricel, pero ikaw ay nagliwanag sa aking mundo sa paraang hindi ko mailarawan. Napuno ng luha ang mga mata ni Maya. Hi Roberto. Tumayo siya at, para sa sorpresa ni Maya, lumuhod sa harap niya, kumukuha ng maliit na kahon na limang balat mula sa kanyang bulsa. Maya Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon, bibigyan mo ba ako ng pambihirang karangalan na maging asawa ko? Napahingal si Maya, ang kanyang mga kamay ay tumatakip sa kanyang bibig sa gulat. Sa isang sandali, para bang tumigil ang oras. Pagkatapos, sa mga luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi, malakas siyang tumango. Bulong niya, at pagkatapos ay mas malakas, 1,000 beses. Isinuot ni Roberto ang singsing sa kanyang daliri, isang magandang solitaire na pag-aari ng kanyang lola. Naghalikan sila, isang halik na puno ng mga pangako at pangarap para sa hinaharap. Kalaunan, habang naglalakad sila ng hawak kamay sa makulay na mga kalsada ng vegan patungo sa kapehan para ibahagi ang magandang balita sa kanilang mga kaibigan at empleyado, biglang tumigil si Maya. Roberto, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumalon ang puso ni Roberto. Anong nangyayari, mahal? Malalim na huminga si Maya. Buntis ako. Tumingin sa kanya si Roberto, nang gilala sa isang sandali, bago nagliwanag ang kanyang mukha ng isang malaking ngiti. Binuhat niya siya sa kanyang mga braso, umiikot kasama niya sa gitna ng kalsada, pareho silang tumatawa sa purong kaligayahan. Magiging mga magulang tayo, bulalas ni Roberto, hindi iniintindi ang curious na mga tingin ng mga dumadaan.
Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakad patungo sa kapehan, ngayon na may mas malaking balita pa para ibahagi, sina Roberto at Maya ay parang naglalakad sa isang ulap. Ang hinaharap, na minsan ay tila napaka-uncertain at mapanganib, ngayon ay bumubukas sa harap nila na puno ng mga pangako at posibilidad. Pagdating sa lihim ni Maricel, sinalubong sila ng mainit na amoy ng kape at bagong lutong tinapay at ng pamilyar na mga ngiti ng kanilang mga empleyado at regular na customer. Si Carmen, ang dating direktor ng ampunan na ngayon ay nagtatrabaho bilang manager ng kapehan, ang unang napansin ang liwanag sa kanilang mga mata at ang singsing sa daliri ni Maya. Diyos ko, bulalas niya, tumakbo para yakapin sila. Ito ba ang iniisip ko? Nagpalitan ng kumplidong tingin sina Roberto at Maya bago masayang tumango. Magpapakasal kami, ibinalita ni Maya, ang kanyang boses ay umaapaw sa kaligayahan. Mabilis na kumalat ang balita sa kapehan, pinupuno ang lugar ng mga pagbati at mabubuting hangarin. Mga bote ng tsampag ang lumitaw na parang mahika, at sa ilang sandali ay nagtotsa ang lahat sa masayang magkasintahan. Sa gitna ng selebrasyon, humingi ng katahimikan si Roberto, umakyat sa isang upuan para makita siya ng lahat. Mga kaibigan, nagsimula siya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Maya at ako ay may isa pang balita na ibabahagi sa inyo. Gumawa siya ng dramatikong paghinto, tumingin kay Maya ng may pagmamahal. Magiging mga magulang kami. Sumabog ang kapehan sa mas malakas pang hiyawan at palakpakan. Tumakbo si Carmen para yakapin si Maya, mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Hay, anak ko, bulong niya. Magiging napaka-proud ni Maricel sa'yo. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, natagpuan ni Roberto ang kanyang sarili na nag-iisip tungkol sa kamangha-manghang paglalakbay na nagdala sa kanya sa sandaling ito. Mula sa araw na pumasok si Maya sa kanyang buhay na may kasabihang iyon tungkol sa kape na nagpaalala sa kanya kay Maricel, hanggang ngayon, engaged at naghihintay ng isang anak, bawat sandali ay naging isang paghahalo ng mga pagsubok at biyaya. Nang gabing iyon, matapos humupa ang excitement at isara ang kapehan, umupo sina Roberto at Maya sa maliit na terrace sa ikalawang palapag, tinitingnan ang mga ilaw ng vegan. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Maya, napapansin ang malalim na pag-isip na ekspresyon ni Roberto. Ngumiti siya, pinagsasama ang kanyang mga daliri sa kanya. Kung gaano ako kapalad. Kung paano tayo mapaglaruan ng buhay sa mga pinaka-hindi inaasahang paraan. Tumango si Maya, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Roberto. Minsan iniisip ko ang aking ina, ang mga desisyong ginawa niya. Iniisip ko kung inakala ba niya na ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat. Sa tingin ko magiging masaya siya, malumanay na sabi ni Roberto. Masaya na nakahanap tayo ng pagmamahal at kaligayahan sa kabila ng lahat. Nanatili silang tahimik sa isang sandali, tinatamasa ang kapayapaan ng gabi at ang init ng kanilang pag-ibig. Alam mo, bigla sabi ni Maya. Kung babae, gusto kong tawaging Maricel. Naramdaman ni Roberto na lumaki ang kanyang puso sa emosyon. Perpekto, bulong niya, hinahalikan ang noo ni Maya. Habang sumusulong ang gabi, nag-usap sina Roberto at Maya tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap. Kung paano nila palalagin ang kapehan, marahil magbukas ng isang daycare center na nakadikit dito upang ang ibang mga batang magulang ay makapagtrabaho o mag-aral. Nag-usat sila tungkol sa kanilang mga pangarap para sa kanilang anak, kung paano nila ikukwento ang tungkol kay Maricel, at kung paano nagmula ang kanilang pag-ibig sa napakapambihirang pangyayari. Habang nagsisimulang liwanagan ang kalangitan ng unang silahis ng bukang liwayway, napansin ni Roberto at Maya na ginugol nila ang buong gabi sa pag-uusap, pangarap, pagpaplano. Tignan mo, sabi ni Roberto, itinuturo ang horizon. Isang bagong araw. Ngumiti si Maya, ang kanyang kamay ay marahang nakahimlay sa kanyang tiyan. Isang bagong simula, dagdag niya. At habang sumisilang ang araw sa vegan, pinaliliguan ang lungsod ng kulay ginto at rosas, naghalikan sina Roberto at Maya, sealing their promises and dreams. Ang hinaharap ay bumubuka sa harap nila, maliwanag at puno ng posibilidad, isang hinaharap na itinayo sa pag-ibig, katotohanan, at sa pamana ni Maricel. Sa lihim ni Maricel, ang amoy ng kape ay nagsisimulang pumuno sa hangin muli, nagmamarka ng simula ng isang bagong araw. Pero para kina Roberto at Maya, ito ay higit pa roon. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isa na isusulat nila ng magkasama, na may pag-ibig, tapang, at ang katiyakan na, anuman ang mga hamon na kanilang haharapin, gagawin nila ito ng magkasama.
At kaya, sa puso ng vegan, sa pagitan ng makulay na mga kalsada at ang amoy ng kape, isang bagong kwento ng pag-ibig at pamilya ay nagsisimulang umunlad, isang kwento na nagbibigay dangal sa nakaraan habang masigasig na inayakap ang hinaharap.